Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-17 sa buwan ng Hunyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, mga magsasaka dumaraing pa rin sa kakulangan ng tubig sa kanilang palayan. Dagdag benepisyo sa pensioner at surviving spouse ng mga SSS members matatanggap na ngayong buwan ng Hunyo ayon sa SSS. Kapulisan ng Puerto Galera, MPS, sumailalim sa Dive Safety Seminar. Sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng naganap na pamamaslang kay Nilo Baculo, Sr. nitong ika-9 ng Hunyo sa Barangay Lalud, Lungsod ng Calapan. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang natutukoy na suspect ang pulisya, kaya naman patuloy ang kanilang investigasyon. Si Canilo ang ikatlong biktima na nasawi dahil sa pamamaril ng motorcycle riding criminal sa lungsod kung saan nauna sa kanya ang isang Indian national at isang arkitekto na magkasunod na binaril noon namang buwan ng Marso. Matatandaan na nauna ng inihayag ni Ormin PPO Provincial Director Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus na bumuo na sila ng Special Investigation Task Group na tututok sa investigasyon sa nangyari kay Nilo Baculo Sr. Umaasa naman ng pulisya na mareresolba ang mga kasong ito ng pagpatay at mapapanagot ang sinumang nasa likod ng mga naturang krimen. Sa ibang balita, kulang na kulang sa tubig. Ito ang daing ng ilang magsasaka kasabay ng pagsisimula nila sa paghahanda ng kanilang mga palayan upang pagtaniman. Mahirap. Hindi nga mag-water po walang tubig. Tagal ng panahon na tag-init. Kailangan nilang gumamit ng water pump dahil kung hihintayin nilang magkatubig ang mga palayan, ay baka abutin sila ng pagkaubos ng kanilang mga stock na palay o bigas. Wala pa nilang gaanong tubig ang irigasyon, kaya naman habang may pera pa sila pambili ng krudo, ay sinasamantala na nila upang maipagpatuloy ang preparasyon ng lupa at dire-diretso hanggang sa makatanim. Ganun pa man, hindi naman nila maiwasan na hindi mangamba dahil sa posibilidad na baka sa kanilang mga tanim matuon ang mga pansin na mga sumisira ng mga ito dahil may mga palayan na nananatiling hindi pa nasisimulang ihanda ng mga magsasaka. Bunsod na nga ng kakulangan sa tubig. Yun nga ang kinako namin baka pag nauna kami, dito pupunta yung mga maninira. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sumailalim sa 2 araw na Dive Safety Seminar ang Kapulisan ng Bayan ng Puerto Galera na pinamumunuan ni Police Chief Inspector Emerson Tarak sa tulong ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa pamumuno ni 505th Squadron PCGA Department Director for Operation Captain Richard Kirkham. Katuwang ang Philippine Air Force, pamahalang bayan sa pamamahala ni Mayor Hubert Christopher Dolor at iba pa. Ika-9 ng Hunyo sa Barangay Sabang sa nasabing bayan. Sa lecture kabilang sa mga tinalakay ang defensive diving at diving techniques and practices. Maliban kay Captain Kirkham, nagbigay rin ng mahalagang kaalaman si First Lieutenant Erwin Diploma ng Philippine Air Force para Rescue Squadron.
Isang tila makatotohanang senaryo ang naganap kung saan isang grupo ng divers ang lumalangoy sa karagatan ng Barangay Sabang at isa sa mga itong nagkaroon ng matinding pinsala sa katawan, bunsod ng malakas na alon at agad itong ni-rescue sa pamamagitan ng Pathway 2nd 890 helicopter. Sa uli inaasahang sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay ay higit na natuto ang mga partisipante sa pag-rescue sa mga insidente sa karagatan. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matatanggap